What's up mga kamungkil? So ayan mga kamungkil, magandang tanghali po sa inyong lahat, no? Ngayong araw mga kamungkil, hindi talaga ako nakasama sa mga papa ko na lumaot. Kasi kagabi mga kamungkil, medyo busy din ako dun sa burol ng lulo ko, kaya minabuti ko muna, dumon naman lang muna. Kaya hindi ako nakasama sa papa ko. Pero sisikapin ko mga kamungkil dahil gusto ko talaga sumama sa papa kong lumaot. Total, nandito na lang rin ako. So sulitin ko na lang yung araw na nandito ako. Kasi pag makabalik ako dun sa Davao, wala na naman. Puro trabaho na lang tayo dun. Kaya ngayong araw mga kamungkil, bali ipapakita ko lang yung may mga ipapakita lang ako ditong lugar. Na dito lang rin sa amin, malapit lang sa bahay, kung saan dun talaga ito yung palagi kong iniikot-ikot noon pag medyo nabuboring ako sa bahay. Gusto ko mag-adventure, talagang dito ako pupunta. So papakita ko po sa inyo mga kamungkil, kaya let's go mga kamungkil. Tara na. So bali yan po yung itsura ng karagatan dito sa amin mga kamungkil pag low tide. Yang nakikita nyo mga bato-bato dyan, nung umalis ako dito, hindi yan ganyan. Mas maganda patingnan dyan, hindi ganyan yung itsura nya. Tsaka yung may tubig na yan, parang ano yan, leak yan dati. Leak yan dati. Yung mga bato na nakikita nyo, medyo mataas siya. Medyo nakabakod siya dyan yung pagka-style niya. Kaya dito sa may tubig na yan, papunta dito, nakalik yan. Dito ako madalas nang huhuli ng maliliit na isda noon. Pero ngayon, laki na ng pinagbago mga kamungkil. Medyo patag na siya. Kaya malaki na talaga ang pagbabago mga kamungkil ng bumalik ako dito. Pero kahit na siguro ganito na itsura mga kamungkil, marami pa rin mga maliliit na isda dito na mahuhuli. Ayan, marami talaga mga kamungkil. Ayan o. So dito kami nangunguha ng maliliit na isda noon. Shell. Pag halimbawa po hindi kaya namin pumalaot, pag low tide po talaga. Yan, kung mapapansin nyo mga kamungkil, may mga isda pa dito na makikita. Subukan natin to mga kamungkil. Ayun, ayun. Meron talaga mga maliliit pa ng mga isda. Ayan. So yun. So itong mga bato-bato na to mga kamungkil, yan. Dito ako noon mangunguha ng mga seal. Ang daming seal dito noon, pero ngayon wala na daw, sabi ng mama ko. Abutin ka pa ng mga 5 oras bago ka makakuha ng isang Caltex na lalagyan mo. Yan, nakikita nyo yung dulo na yan mga kamungkil. Yan yung sinasabi kong Cape San Agustin. Ang daming pwede mapupuntahan dyan. Kaya iwan ko lang kung makasya sa schedule ko. Kailangan na talaga natin mapuntahan dyan. At mapakita ko sa inyo yung kagandahan sa lugar na yan, pagka interesado kayo. Bali yan, medyo maalon siya mga kamungkil ngayong araw na ngayon. Pero yung papa ko, nahintay ko pa. Kasi ngayon yung dating niya. Umalis yung papa ko kagabi, mga 12 ng gabi, umalis. So mamaya mga 12 din, babalik na yun. So itong bato na to mga kamungkil, yan. Malaki na bato. May kahoy yan dati sa taas. Nasa taas yan, ang kahoy niyan. Malaki din. Dito ako minsan sumisilong noon. Kaso lang, iwan ko kung nasaan na yung kahoy nito. Masarap kasi dito mga kamungkil pag sunset na yung araw. Dito ako nag-aabang noon. Nalulubog yung araw, kaya tapos may kahoy ito dito sa taas dyan, nakatubo. Ngayon wala na, pero sira na oh. Ayan. Tingin ko mga kamungkil, ano to, treasure yung trabaho nito. Yan, akit tayo mga kamungkil Dito, yan. Nakapansin yung mga kamungkil, dito ako umakyat dati. Tapos ito dito dati, may parang upuan niya nakalagay dyan. Tapos may kahoy dito na nakatayo. Tapos bali yan yung nakikita natin dito mga kamungkil. Yung white sand na yan mga kamungkil, nakikita nyo. Tsaka yung may red na bubong, baits din yan. Dati wala pa yan. Nangingisda pa ako. Pag medyo malayo pa ako sa bahay, tumatay ako dyan sa buhangin na yan. Yung puti na buhangin yan. Pero ngayon mga kamungkil, grabe yan, laki ng pinagbago. Masarap na nga. Pasensya na mga kamungkil sa video. Kasi mahangin talaga dito sa malaking taas ng bato. Ayan. Ba tayo. So ayan yung itsura niya mga kamungkil. Akit dito. Yung putol na yan mga kamungkil, wala yan dati. Bali
diretso yan. Tapos may kahoy ito dito. Katubo. Iwan ko sana yung kahoy. Tapos ito dati mga kamukil, napapansin yung mga puti na bato na yan. Marami yan dito noon. Abot yan doon mga kamukil. Hanggang dyan. Yung itong puti na bato na to, siguro lumipas ang panahon. Marami na ding bagyong dumadaan, kaya ito rin yung itsura niya. Nagbago na. Tapos dito, pangpang kasi yan mga kamukil dati. Pero ano to dito dati wala gaanong maraming kahoy. Pero ngayon, dami ng kahoy. Kaya ang daming nagbago. At saka sa unahan ito mga kamungkil, pag halimbawa po, medyo bored talaga ako sa bahay, magluluto ako ng saging o ano man pwedeng dalhin dito. Dito ako manghuhuli ng pwedeng kilawin natin. Pwedeng manghuli dito ng isda na maliliit, ikilaw natin, kilawin. Pero ngayon mga kamungkil, iwan ko. Ang dami ng mga kamungkil, basura. Dala po yan ng, wala namang, hindi pwede namang linisan dito kasi wala na nakatira dito ng mga tao. Pero dati ito mga kamungkil, yan nakikita nyo yan, yung may white na mga bato, may mga bahay dito dati. Papunta yan doon yung bahay. Pag alis ko dito, unti-unti na silang lumipat kasi medyo padalas na yung bagyo. Gaya na sabi ko, yung mga puti na yan, nandun yan dati. Ang lapad nito. Ang daming bahay dito dati. Yung mga tao dito nakatira dati, balak na nga nilang magawa ng sarili nilang kaarawan sa ano nila dito, kumbaga pista mga kamugil. Ayan mga kamugil, ang dumi na. Oh. Parang leaks yung mga kamugil, pero dati dito mga kamugil, grabe. Ang linis dito. Ang linis dito kasi hindi na umabot yung alon dito mga kamugil. Kasi leak to dito dati. Yung alon ng mga kamukil hanggang dun lang, malayo. Kaya maraming isda dito dati, pero ngayon mga kamukil, alon pasok na pati doon, no? Pati doon. Yan. Pero may mga kuiba dito mga kamukil na nung binata pa ako, pinapasok-pasok ko tong mga kuiba na to. Kaya subukan natin mga kamukil, pero hindi lang tayo muna papasok sa loob mga kamukil kasi ako lang mag-isa. Wala tayong kasama, tsaka wala tayong mga gear na pwedeng pasukin yung kuiba. So ayan mga kamukil, itong mga bato na to dati, ang gaganda nito. Ito. Yan. Maraming bahay dito dati, ngayon wala na. Nasira talaga ng mga kamukil. Grabe talaga yung bagsik ng kalikasan pag siya nang tumira sa atin. Wala na, hindi talaga mapigilan. Yan, laki na pinagbago. Parang ito na, liit na lang ng mga kamukil. Dati yan, abot yan doon. Lapad nito. Itong buhangin na to. Ayun, hanggang dyan na lang hanggang dyan. Papunta dito. Yan. Siguro mga 90 meters na lang yung niya. Dati, ang lapad nito mga kamugil. Hanggang doon, abot to. Ang daming bahay dito. Subukan natin tingnan yung mga kuiba dito mga kamugil. So, ayan mga kamugil. Ito yung sinasabi kong leak dati. Malapad to dati mga kamugil. Ngayon, pansin nyo, liit na lang. Hanggang dyan na lang. Pero dito banda mga kamugil, malapad pa naman siya. Pero yung lapad na yun mga kamugil, doblehin niya noon Dati, lapad dito. Yan, pa-street doon. Pero ngayon, hanggang dito na lang So, bukan natin puntahan mga kamukil Ito kasi yung trabaho ko noon mga kamukil. Binata pa ako, mahilig ako sa adventure. Yan, papansin nyo mga kamukil may malaking kahoy, baliti yan mga kamukil. Diyan ako akyat noon mga kamukil. Sa gamot na yan, sa ugat na yan. Yan, yung mga ugat na yan. Diyan ako akyat noon papuntang taas. Kasi patag dun sa taas. Pagdating mo sa taas, patag na yan. Tsaka pabalita dito sa amin mga kamukil. Ang daming treasure. Yan yung tsura dito mga kamukil. Pangpang yan mga kamukil. Yan, yung na yan. Kita nyo ang taas. Pangpang na yan dyan. Papunta dun, may kahoy dun. Ayun. So bali may kuiba dito dati mga kamukil. Pero parang natabunan na ata yung pasukan niya, yung lagusan niya. Hindi ko na matandaan kung saan banda yun mga kamungkil. So ayun mga kamungkil Ito yung dating ko dati. Dati kong teritoryo mga kamungkil. Ay, meron pa pala mga kamungkil. Ayan yung sinasabi ko, yung mga ugat na yan, dyan ako akyat noon, papuntang taas. Pero maliit na lang to. Parang na lang tong baliti na to.
Ay, hindi. Nung dati, medyo maliit pa yan. Ngayon, ang lalaki niya na. Pero may mas malaki pa talaga dyan mga kamungkil. Pupuntahan din natin ngayon para makikita. No, yun yung pinakamalaking kahoy dito sa amin mga kamungkil na talagang hindi pa ako naisilang. Meron na yun. Century na yung kahoy na yun. Tagal na yun. Ganun din, baliti pa rin. Ito pala mga kamungkil, oh. Napansin nyo mga kamungkil, ayan, oh. Ito yung kuweba na sinasabi ko dati. Ayan. Yan. Masikip yan dyan. Pagdating sa dulo niyan, malawak yan dun sa dulo. At hindi pa namin nalalaman kung hanggang saan talaga yung kuweba na yan kasi wala kaming eksaktong gear na pwedeng pasukin yan. So, pag pumapasok kami dyan noon mga kamungkil, battery lang na flashlight yung dala namin. Tapos walang mga chargeable. Kaya minsan nagka-trouble-trouble yung flashlight namin. May dala kaming kandila. Kahit pa paano, makalabas kami pag hindi na umilaw yung flashlight namin. Ayan. Lapit natin mga kamungkil, ah. Ayan. Yan. Gapangin namin yan noon. Tapos, pagdating yan sa dulo, malawak na yan doon. Yan. So, marami pang mga kuweba dito mga kamungkil na pinapasok-pasok ko dati, binata pa ako. Pero may mga kasama ako mga kamungkil. Ayan. Ito yung mga hilig ko talaga noon mga kamungkil. Yan. Pangpang na yun, mataas yan. Lalagay ako ng tali dun sa taas. Tapos, babaakyat ako dyan pag gusto ko. Bababa ako, aakyat na naman ako, dadaan ako sa lubid. Kasi pangarap ko talaga noon mga kamungkil, maging scout ranger sana. Pero, ngayon, scout milo na yung natapos natin. Ito, may mga treasure pa dito mga kamungkil, oh. Ayan, oh. Trabaho ng treasure. So, bali yung lolo ko kasi mga kamungkil, isang treasure hunter. Dati hanggang ngayon, treasure hunter pa rin. Kahit uugod-ugod na, gusto pa rin maghukay na maghukay. Baka sakali daw. Pero sa totoo lang, mas nauna pa ako nakakita ng gold sa kanya. Ayan. Trabaho to ng lolo ko. Ang daming mga butas-butas dito mga kamungkil na trabaho ng lolo ko. Pero hindi naman natin siya masisisi kasi nung sumikat yung mga treasure hunter yan dati mga kamungkil, nataas din yung pangarap nila na maabot nila pag makakuha sila ng ganun. Bale yun mga kamungkil, oh. Dito delikado na to mga kamungkil, oh. Giba na. So tayo dito mga kamungkil, baka mahulugan tayo. Ayan. May isa ding medyo lang dito mga kamungkil, cave lang siya, parang butas siya. Nung umalis ako dito, may stalactite na yung tumubo. Iwan ko ngayon kung mayroon pa ba. Hindi ba tinatanggal ng mga tao dito kasi minsan yung tao dito dumadaan naaami sa stalactite na yon. Minsan napagkamalang gold daw o anting-anting, ganyan dito sa amin. Kaya tingnan natin mga kamungkil kung mayroon pa. So bali mga kamungkil, yan nakikita yung white na buhangin na yan. Abot yan dito noon, dito hanggang doon, papunta doon. Ang daming bahay dito noon mga kamungkil, pero ngayon wala na. Sa mga pangpang na yun mga kamungkil, kabinataan ko pa, maraming mga wild orchids dito na makukuha namin tapos bibinta namin noon. Yan yung pwede namin mapagkakitaan noon, mga hanap ng mga wild na orchids. Pero ngayon iwan ko mga kamungkil kung mayroon pa. So bali ito yung sinasabi ko mga kamungkil na may stalactite na dito noon, itong cave na to. Pag naliligo kami yung mga tropa ko noon mga kamungkil, dito kami sumisilong. Nag-iihaw ng isda, gagawa ng kilawin dito. Pagkatapos ng kainan, may kunting tagay-tagay. Yan, dito kami sumisilong noon mga kamungkil. Na napapansin nyo mga kamungkil, ayan yung itsura niya. Tapos parang may mga crack to sa gilid mga kamungkil, sa gitna. Ito, ayan. Nakikita nyo yung mga crack na yan mga kamungkil. Yung stalactite na sinasabi ko mga kamungkil dati, may tumubo na dito sa tagal ng panahon eh. Yan, napapansin nyo mga kamungkil. Pero wala na yung stalactite mga kamungkil. Dati meron na to eh. Yan yung sinasabi kong parang crack niya. Dalawa to mga kamungkil, ayan. Papunta yan doon sa gilid na yan. Tapos may parang butas dito na nakalagay. Yan.
Hindi naman siya kuiba, parang wall lang siya talaga. Ayan. Apit natin. So ayan. Yun yung crack niya mga kamungkil. Papuntang labas yan. Ayan. So ito yung tambayan namin dati. Pero ano to dati mga kamungkil, mataas pa to. Mataas to. Tapos ito yung mga flooring niya dati oh. Mga bato na nakaano. So may malaking crack din dito mga kamungkil na inaakyat ko ito dati. Bata pa ako. Yan mga kamungkil oh. May mga paniki ito dati mga kamungkil eh. Ayun wala na. Yan yung itsura niya. Papunta doon oh, yun yung crack niya. So ito na lang muna yung mapaabot ko sa inyo mga kamungkil na libangan lang muna. Wala muna tayong dagdag kaalaman. So bali ito parang ano, nakatakip siya mga kamungkil oh. Ayan oh. Ewan kung may laman ito. Anong laman ito? Pagtanggalin natin to. Pero wag na. Wala naman talaga sigurong laman ito. Wala namang treasure. Pero pansin mo mga kamungkil oh. Parang tinatakip siya. So pero siguro sa tingin ko normal lang yan. So bali ito dito dati mga kamungkil. Yang nakikita nyo. May mga matataas na stalactite na nakatubo dyan. Ang problema, minsan, kinukuha ng mga matatanda dito, yung tinatawag nating lumad. Mabisa daw yung panlaban. May taglay daw yung kapangyarihan. Pero, sa mga panahon na yun mga kamungkil, kulang pa kasi ako ng kaalaman. Kaya hindi ko na-explain sa kanila kung gaano kahalaga yun. O anong pwedeng maitulong sa kalikasan natin yun. Pero wala na, hindi ko na naabutan mga kamungkil. So bali, ito yung buong itsura niya mga kamungkil oh. Yan dati dyan, mataas pa dyan. Tatayo ako dyan dati. Hindi pa ako mauuntog sa, yan, sa taas na yan. Pero ngayon mga kamungkil, pero sa bagay, hindi ko alam kung maliit pa ba ako noon o basta sa tingin ko mga kamungkil, bago na siya. Tumaas yung dito yung flooring niya. Sa tingin ko. So ayan. Medyo may kalawakan to mga kamungkil. Medyo paliteryo to siya. Yung forma nito yan oh. Pero nasa ano to 16 by 17 feet siguro. Yung lawak niya. Ayan. Tapos sa taas nito mga kamungkil, yan yung itsura niya. Pang na agad. So maraming mga wilds na orchids dati dito mga kamungkil makukuha. Ayun wala na. Dito dati mga kamungkil, hanggang dito yung bahay dati. Hanggang dito yung bahay. Papunta doon yung bahay. Dito ako nagtatambay noon kasi malamig kasi dito mga kamungkil sa mga bahay na to. Yung puting buhangin nakikita nyo doon, hanggang dito yun. Napapansin nyo mga kamungkil, tingnan nyo. May mga puting buhangin pa siya. Siguro sa lakas ng alon mga kamungkil, lawas out siya. Kaya siguro lumipat na yung mga tao dito, delikado na. Yung mga pangpang na yun mga kamungkil, yan. Diyan ako akyat dati. May mga tinatawag namin kasi dito yung bagon. Parang lubid siya pero kahoy siya. Diyan kami dadaan. Tapos ng mga kamungkil, medyo malaki na ang nasisira sa lugar na to. Nung sumikat si Taclobo, may mga nang bibili daw na Taclobo noon na ang mamahal ng kilo daw. Kaya yung tao dito, grabe, wala. Tumigil lang, yung iba tumigil sa trabaho para maghanap lang ng Taclobo. Biruin mo kung magkano yung kilo, mahal. So, yan. Napapansin yan mga kamungkil, yung puti na yan. Binalbag yan kasi may nakita nakadikit na bahay ng Taclobo. Kinuha. Yung kahoy na yan mga kamungkil, yung medyo mataas yung dahon, yan yung sinasabi ko, wild orchids din yan. Yan. Ayan. Yan. Wild orchids yan. Pero hindi yan yung kinukuha namin kasi hindi yan saleable noon. Talagang maganda yung mga bulaklak dati nakukuha namin. Tsaka dito dati mga kamungkil, ang daming mangroves dito. Pero ngayon mga kamungkil, ayun napapansin nyo. May mga mangroves. Yan. Yan dati mga kamungkil, yung nakikita nyong maluwang na dyan, malinis na. Dati mangroves yan dati. Ang daming puno ng mangroves dito dati. Hirap kang pumasok dito dati kasi ang daming puno ng mangroves. Ngayon mga kamungkil wala na. Nung nagtanong ako,
nakausap ko yung tao doon, pinutol daw. Ginawa ng bahay yung mangroves. Kasi dito doon natin mga kamukil, walang pakialam yung mga lumad natin dito eh. So yan, may napansin ako dito mga kamukil. Yan. Napapansin nyo mga kamukil yung parang hukay na yan. Yan yung resulta ng pagkuha ng mga taklubo sa tao dito. Parang nagpipista itong lugar na to dito dati mga kamukil nung sumikat yung taklubo. Nabibilhin daw ang mahal ng kilo. Ngayon mga kamukil, kahit isa wala pang nabibili. May isang tao dito na siya yung namimili kasi may buyer siya. So nag-invest siya ng pera para doon. Ngayon ang nangyari, wala palang talagang totoong buyer. Yung ni-invest niya pera, wala. Charge to experience lang. Ang nangyayari, hindi niya nabawi. Taklubo niya ngayon mga kamukil, dami tambak-tambak. Nasa mga 3 tonelada siguro yung taklubo niya. Naipon, nabili sa mga tao dito. So ito, ang dami ng talagang hindi na ito malilinis dito mga kamungkil. Kasi wala ng tao dito na nakatira. Pag hinayaan na lang talaga to. Kung gusto mo talang malibang-libang, kung mahilig ka sa adventure, talagang pupuntahan mo tong lugar na to. Pero kung hindi ka mahilig sa adventure, hindi mo makikita dito kasi wala ka naman po napuntahan dito. Wala namang mga bahay dito. Pero ako mga kamukil, mahilig kasi ako mga kamukil. Total, nandito na rin ako. Binalik-balikan ko na lang yung ala-ala ko. Yan, mga pangpang yan dati mga kamukil. Sa banda dyan mga kamukil, may kuiba yan. Sinasama-sama ako ng lulo ko dyan dati. Pumapasok kami. Sa kadahilan ng may ginto daw sa loob. Pero hanggang ngayon mga kamukil, yung lulo ko naghuhukay pa rin. Kahit ano sabi namin, pagsabihan na namin, tumigil ka na, wala pa rin. Meron pa rin yung ambisyon niya na baka sakali daw makakuha. Yun na lang daw yung ipapamana niya sa amin. Pero iniintindi na nga naman na lang namin mga kamukil kasi matanda na. Tsaka dito sa lugar na to mga kamukil, may mga kababalaghan dito dati noon sa lugar na to. So may malaking puno ng baliti kasi dito mga kamukil. Marami na ding nagsasabi na talagang matalinghaga ang puno na to dati. Minsan ako dati mga kamukil, nung kabataan ko pa, isa ako sa magpapatunay na meron talaga. Pero ngayon mga kamukil na unti-unti na na-develop ang lugar na to, parang wala na, sanay na lang yung mga tao. Ordinaryong kahoy na lang ang tingin dito. So papakita ko sa inyo mga kamukil, medyo may kalakihan na rin siya. So ayun mga kamukil, dami na. Tambak na yung dito. Pero wala na talaga, hindi na talaga malinisan to kasi wala naman talagang nakatira dito. Tsaka ewan ko lang, i-develop tong lugar na to, siguro maganda pa. So puntahan natin mga kamukil yung kahoy na sinasabi ko. Bali ayan siya mga kamukil. Yan yung sinasabi ko na malaking puno dati. Tapos sa loob niyan mga kamukil, may butas yan. Yung tropa ko mga kamukil dati, ginawa namin to ng upuan dito sa loob. Sa loob talaga mismo ng baliti na to, ng kahoy na to. Diyan kami magtatambay-tambay, pero ngayon wala na. Marumi na siya. Kasi wala na din kami. Ayan. So, medyo mahirap na siyang pasukin mga kamukil. Ayan yung itsura niya mga kamukil. Ayan. Dati to mga kamukil, talagang buhay na buhay to. Pero ngayon mga kamukil, napapansin nyo, umala na siya masyadong dahon. Na talaga siya mga kamukil, matanda na talaga ng kahoy na to. Dati mga kamukil, ang lilim dito. Kasi yung dahon nito, grabe, puno pa. Pero ngayon mga kamukil, napapansin nyo sa banda doon, wala na. May katandaan talaga siya. Lapitan natin mga kamukil na makita natin to. So ayun siya mga kamukil. Ito yung patunay mga kamukil. May mga pa kami dito. Yan. Dito kami nagiinuman dati. Tsaka malinis to dati mga kamukil. Ayan. Parang may nakatira pa na hayop. Sa loob niyan mga kamukil, nililinisan namin yan dati. Dito, ayan. Tapos may upuan kami dun sa loob. Diyan kami dadaan. Ayan yun. So ayan. Ang tsura niya. Tapos sa dito mga kamukil, gilid nito, highway na mga kamukil.
Ito yung daanan namin. Papuntang Davao. So bali hindi pa siya ano dati. Hindi pa siya nakasiminto, pero ngayon mga kamungkil, pagbalik ko, simentado na. So yan. Papansin nyo mga kamungkil. Ito, simentado na siya. So bali paikot lang ako mga kamungkil dati dito. Dito ako dadaan. Punta doon. Sa likod nito mga kamungkil, dagat na. Yun yung pinapasyalan natin kanina, nakikita nyo. Yun yung likod nito. So ayan. Bali yan yung punong kahoy mga kamungkil. Dati mga kamungkil sa lugar na to, yung maliwanag na yan, lilim yan dito kasi abot yung ano yan dito. Ngayon matanda na kahoy talagang. Tapos sa maniwala kahit sa hindi mga kamungkil, ilang bisis na tong gustong putulin. Sana kasi nakakadisturbo. Sa natatandaan ko, 3 operator ng Chinso sana gustong pumutol dito kaso hindi natuloy. Kasi sa bawat andar ng Chinso mga kamungkil, hindi pa nalapat yung Chinso dyan sa kahoy na yan, putol na. Usa siyang mapuputol mga kamungkil, kaya umatras yung operator ng Chinso, natatakot. 3 beses yung mga kamungkil, natatandaan ko. Kaya nasasabi namin noon na may nakatira talaga sa kahoy na to. Ayan. So hanggang ngayon mga kamungkil, meron pa rin siya. Nakatayo pa rin siya, hindi na siya, kasi balik ng may-ari dito, parang may plano yung may-ari nito noon. Gusto siyang putulin. Pero yun yung ano nangyayari mga kamungkil, hindi pa nakalapat yung doon sa mismong ugat. Naputol na yung kadina. Kaya yung operator ng Chinso, ano siya, back out siya, natatakot. So ayan mga kamungkil, malaki na yan na ano mga kamungkil, puno. So yan lang mga kamungkil, no. Itong daanan na itong mga kamungkil papunta dun sa bahay namin. Kaya lalakarin na lang natin. So yan lang mga kamungkil. So ayan mga kamungkil, no, bago po tayo magtapos sa ating video, gusto ko lang pong isigaw sila Melvin Ubas ng Toledo, Cebu. Ingat-ingat kayo dyan mga kapatid. Si Miss Risa Basarte, salamat sa iyong pakikiramay, no, Miss Risa Basarte, sa pagkawala ng aking lolo. Pati na rin si Melvin Ubas, salamat sa iyo kapatid. Saka gusto ko ring isigaw si George Singson, si Marcelino Binta, saka si Ariel Pumarin ng Kingdom Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan kababayan, lalo na sa panahon natin ngayon, mag-ingat kayo dyan. At saka si Rindel Mindahaw. So yan, salamat mga kamungkil, no, sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At sana nasa mabuting kalagayan kayo kung saan kayo ngayon. At palagi tayong mag-iingat sa panahon ngayon. Thank you. Ang mapapaabot ko muna sa inyo na pagpapasyal dito sa lugar namin. Tapos siguro kasi bukas mga kamungkil, ihahatid na yung lolo ko sa huling hantungan niya. Dapat bukas ng hapon makauwi na ako dun sa Davao kasi yung trabaho natin. Pero i-cancel ko muna mga kamungkil. Siguro sa mga Miyerkules na lang ako babalik ng Davao. Kasi gusto kong sumama sa papa kong lumaot. So siguro bukas kung pagpalarin lang tayo mga kamungkil, pagkaloob lang, mapapakita ko sa inyo kung paano magbuhay dagat, paano lumaot, paano umuli ng isda. So yan lang mga kamungkil, no? At sa mga bago pa lang pala sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like na rin ang video pag nagustuhan. At siyempre po mga kamungkil, kung gusto mong palaging updated sa mga video na i-upload ni Mungkil, pindutin nyo lang po ang maliit na kampana na makikita sa inyong cellphone screen. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga video ko, all kalimbang na po yung pipiliin nyo mga kamungkil.